So, kamusta ang bawat isa na nanatili ba yung aking tinanong sa inyo kanina o wala na? Anong tanong ko kanina? Ano ba kayo? Anak ng Diyos? Anak ng Hari? Sundalo? Army? Ano kayo? Anak ng Hari? Ang pipiliin mo? Kung ano ba, di kapag di ba napunta lang sa kaharian? Eh kapag kasundalo ka, nasa laban ka. Sino naman dito yung sundalo? Isa na, dalawa, wala na lahat. Gusto anak ng Hari. Wala namang puma sa lalo, di ba? Actually, kayo sinasabi, marami po talang ilustrasyon sa Bible na ginamit. No? Na tayo ay tinatawag na anak ng Diyos, anak ng Hari, tayo ay sundalo ng Diyos, o troops of God, hindi tropa. Ano? Kasi, di ba may kagayan, I am a friend of God. No? Baka naman pagka nyo, I'm a tropa of God. Kasi di ba yung shota, yung sweetheart, nagiging, naiiba yung mga tawag, jowa, di ba? Kaya nga, mamaya may mga katunog sa mga kinakanta natin. Di ba? Sabi ko nga yung jowa aki, jowa. Di ba? Akin pala yung jowa, ang ibig sabihin niya. Hindi pala yung jowa na kinakanta natin. Ay, ano nga ba yun? Yung, Eyo, yun nagsisimula. Eyo. Anong ibig sabihin? Walang katulad ang Diyos. Baka mamaya, walang katulad yung shota. Eyo, jowa. Gawin yung gano'n. No? Titignan po natin mabuti. May mga kahulugan po yung bawat believers natin. Our words can be found in 1 Samuel 17:47. Ikalawang bahagi, pero babasahin natin lahat. 1 Samuel 17:47, the King James Version. Sabi ko dito, at upang maalaman ng buong kapisanan ito na hindi nagliligtas ang Panginoon sa pamamagitan ng tabak o ng sibat. Yun po kasi mga weapon pala ngayon. Sapagkat ang pagbabakang ito ay sa Panginoon. Yun lang yung gusto kong kunin na ano doon, na talata. No? At ibibigay niya kayo sa amin kamay. Ayan po yung sinabi ng mga sundalo ng Diyos. Ano po? O, kasama ni David na lalaban. Ano po? Yung kanilang pinagmamalaki, hindi yung dami ng kanilang kabayo, dami ng kanilang araw, dami ng kanilang sundalo, dami ng kanilang siban, o ng kanilang kaba. Kundi ang pinagmamalaki nila, ang labang ito ay laban ng Diyos. Amen po ba? So, my God needs a mighty army. Diba? Kinakanta natin yun eh. Oh, what a mighty God we serve. Oh, what a mighty God. Oh, what a mighty God we serve. Yung po ba naramdaman nyo? Yung pagiging mighty ng Panginoon sa buhay. Almighty God needs a mighty army. Kung malakas ang Diyos, nangangailangan siya ng malakas na mga sundalo. Sino kaya yung mga sundalo yun? Tanungin ninyo yung mga katabi. Sino ba yung mga sundalo yun? Sino ba? Amen. Kayo po yun. Tayo yun. Yung sundalo ng Panginoon. Kaya nga sabi, ang Panginoon mismo ang pumili sa atin, ang Panginoon mismo ang nagsasanay sa atin, ang Panginoon mismo ang nagtuturo sa atin, nagpapalakas sa atin, nagpapakain sa atin sa pagitan ng kanyang salita, at ang Panginoon mismo kasama natin, in-overshadow tayo, at ang Panginoon ang naghahanda sa atin sa isang laban, o palaging laban na meron tayo. Tayo ba yun? Amen. No? Kabilang tayo dito. Kaya nga sabi, all of us will be led in victory. To be a conqueror, for the battle is the Lord. Di ba minsan nasabi ko sa conclusion, who you sided with, the Lord's or Satan? Kanino ka makakampi? Sa Panginoon o kay Satanas? Minsan sasabihin natin sa Panginoon, nakakatakot sabihin kay Satanas, pero ang hindi natin alam,
nakatalo at si Satanas ang nananalo. Parang tayo nagiging espiya. Nagbibigay ng tactics para makakilos si Satanas sa buhay natin o sa loob ng troops ng Panginoon. Kaya napakahalagang malaman, di ba sabi ko rin, pagkakampi mo ang Diyos, walang lalaban sa iyo. Amen. Walang kakampi sa iyo. Siya na nga ang lalaban para sa iyo. Amen. Di ba? Maninindigan ka lang na sa Diyos ka. Pero pag kay Satanas ka kumampi, dahil pa ni Satanas yung sinasabing 77 times 7 times 7 times 7, yung legions of demons sa isang pangalan lang ng Panginoon. Takbo sila. Amen. Kasama ka kung kapatid ko. Kaya tingnan natin mabuti. Sabi dito, we are blessed to be a part of this great army of God. Bakit? Nasa kampamento tayo ng Panginoon. Nasa camp tayo ng Panginoon. Di ho ba lahat ng mga tinatawag na kampo ng mga sundalo, sabi nga nila, narinig ko lang, yan mismo, minsan nakakatakot lalo kapag may gera. Dahil yan ang target ng kaaway, yung kanilang kampo. Sapagkat sa kampong yan, nandiyan ang mga sundalo, na mga kainan, nagtitrain, nagpapalakas, andyan din ang kanilang mga weapon. Kaya pag yan ang na-target natin, at nakita natin yung mga sikretong taguan nila, kung saan sila may mga sniper, kung saan ba sila may mga dakilang weapon na nakatago para sa kanilang kaaway, pag nalaman nila yung wala na, talo na, matatalo na sila. Kaya sabi, napaka-bless natin, bahagi tayo ng dakilang army ng Panginoon, tayo ay nasa kanyang kampamento. Bakit ko sinabi bless tayo? Nasa kampamento ka o camp ka ng Panginoon, ang ibig sabihin, you are protected. Yun na lang sinabi, the battle is the Lord, protektado ka na agad doon. Eh mag-i-stay ka pa sa kampamento niya, ibig sabihin, sa kanyang gambana, sa kanyang simbahan, sa kanyang care. Kaya sabi, with the Lord, we're siding with the Lord, we are possessing an undefeatable weapon. Alam ba niyo, may weapon tayo na hindi kayang talunin ng kaaway? Do you know your weapon? Kasi may weapon kayo, hindi nyo alam gamitin. Baka sabihin pa sa inyo ng kaaway, ano sasabihin mong pangalan? Jesus. Ha? Pero ba? Kasi may gumamit niya yung mga anak ni Sepe. Di ba? Pinagtawanan sila. Para bang, hindi pa rin, hindi naman pala, marunong, pumaril. Baka kantahan kayong kaaway na kawawang cowboy kayo. May baril, walang bala. Ibig sabihin, may Bible, hindi nagbabasa. May Bible, walang memory verse. Nakikinig ng sermon, walang declaration. Matagal na yung declaration, hindi pa kabisado. Ayun, yun yung pwede makita ng kaaway. Kaya nga sabi, at the camp, we are being protected, we are possessing an undefeatable weapon, and we are overseen by God, and guarded by His ways and thousands of angels. Di mo ba? Sino magtatanong saan ba yung camp ng Panginoong Diyos? Ang camp ng Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Nasa ang lugar ka man, nasa simbahan ka man, nasa labas ka man, nasa bahay mo man ikaw, nasa higaan ka man, nasa lakaran ka, basta ikaw ay banal, konektado ka sa Diyos, kilala mo ang Diyos na siyang pinakakapitan mo, na siyang pinaka-head mo, sundalo ka ng Diyos, protektado ka. Amen. Yun ang ibig sabihin. Hindi mo kinakita, dapat nasa ba yung kampo na yun na sinasabi? Nasa iyo mismo yung kampamento ng Panginoon. Kaya tingnan po natin mabuti. As army of God, we've been battling an unseen forces. Bilang sundalo ng Diyos, tayo'y nakikipaglaban sa mga hindi nakikitang puwersa. Mas gusto kong gamitin yung puwersa kaysa kapangyarihan eh. Di mo ba? Puwersa lang sila. Kaya nga kailangan nila legions eh. Kung baga sa buwan, sa nakikipagagawa ka ng tali eh. May puwersa pag mas marami. Pero sabi, kung maraming to, legions man yan, libong-ibon man yan, isa ka lang, kaya mo sila bugawin. Isa ka lang, lilipad yung libo-libong ibon. Ganun ang anak ng Diyos. Ganun ang army of God, the righteous are bold as a lion, and the wicked flee upon seeing us.
elaborate dito po. Sabi, we are battling an unseen forces. No? Our battle is not of flesh and blood. Yung katabi nyo, kurutin nyo nga. Huwag masakit. Pikitin na lang. Huwag naman sa ilong. May naramdaman ba? Nag-react ba? Ibig sabihin, may laman at may buto, may pakiramdam, may dugo yan. Pag natin niya, dudugo. Pero yung kalaban natin, hindi po natin nakikita. Nasaan siya? Hindi ko lang alam kung nasa kanan o kaliwang balikat ng bawat isa. O nakaupo sa mga walang. Nakaupo. Kaya kayo, yung mga walang katabi, sa susunod na linggo, pilitin yung may katabi. At huwag mong sasabihin, reservado yan kay Lord. Alam niyo, minsan yung iba, walang katabi, ang katabi bag. At ang bag na yan, hindi kami kinakaaway. Sa bag na yan, lalabas ang candy, lalabas ang cellphone, lalabas ang pamaypay, lalabas ang lahat ng pwede umistorbo sa inyo dyan. Di mo ba? Kaya tingnan natin, kaya na natatawa kayo, pero marami pong weapon ng kaaway, hindi na natin nakikita eh. Di ba maya-maya lang dyan eh, nakaupo ka, nakatingin ka sa akin, mulagat ka, maya-maya, singkit ka na. Pwede naman, ang ganda ng tingin mo sa akin, yung pala, maya-maya mahalata kita, duling ka na. Bakit? Weapon ng kaaway yun, hindi mo nakikita, pinapaypayan ka niya. Hindi mo nakikita, hili-hili ka niya. Di ba? Noong una, aming garong tumagal tulog na wala. Diba? Napakalaking bagay. Sabi nga po dito, we are not battling against flesh and blood, Ephesians 6:12, but we are battling an unseen forces, darkest forces of evil. Ano po? Hindi lang po ito paggabi. Kung natatakot kayo sa gabi, mas matakot din kayo sa araw. Alam nyo kasi paggabi, nakatakot lang dahil ng gabi, di ba? At saka umiira yung inyong mga guni-guni kasi madilim. Pero, sabi ng kaway, tulog naman paano tutokso eh. Mas active sila pag umaga. Dahil gising ka eh. Kaya mas nakakatakot pag umaga. Mas active ang mga evil kasama ng mga gising din. Kaya sabi, they carry a lot of evil weapons that can affect and prosper a wicked believer. Etong si Satanas, ang kanyang mga allies, ang kanyang mga kampi, may mga daladalang sandata na pwedeng umapekto at pwedeng magyumaman sa kasino mang mananampalatayang hindi malakas. Isa-isahin natin. Ano ang mga weapon nila? Nagdadala yan ng deception, pandaraya, loneliness, kalungkutan, nagdadala ng sadness, depression, anxieties, pagkabalisa, worriness, pag-aalala, nagdadala din ng evil jealousy, pagkaselos, nagdadala ng addictions and bondages, mga weapon ng kaawayan, nagdadala ng anger spirit, yung magagalitin ka, nagdadala yan ng kahihiyan, nagdadala ng insecurity, ng pagkainggit, nagdadala ng kayabangan, nagdadala ng malisyosong isip, nagdadala ng pagiging palaway ng espiritu, nagdadala ng mahalin na isip, ng mata, pakiramdam, everything. Pag yung mga weapon na yun ay hinambalan sa iyo ng kaaway at mahina ka, tatagos. Walang ano-ano, bigla ka na lang malungkot, bigla ka na lang galit, bigla ka na lang inggit, bigla ka na lang mainit ang ulo, bigla ka na lang nagyayabang, bigla ka na lang nagseselos, nag-aalala, nahihiya, bigla na lang nai-insecure ka. Lahat yung mga sinabi ko na yun, na maaaring mag-ugat at isang araw, ikaw ay mamatay o magpakamatay. Weapon niya yun. Ano ba? Pwede kang ma-separate sa iyong mga relationship. Dahil yung selos, nandun, evil, jealousy, yung pagiging magagaling, pagiging makipagpatalo, yung hindi ka marunong magpatawad, mga weapon nila yan. At pwede kang maging chismoso, character, assassinating ka, dahil doon sa nakapasok sa iyo yung mga weapons na kaaway. Pwede kang magkaroon ng sanity o loss of mind. Pwede mo i-isolate ang sarili mo dahil sa takot. Pwede kang mag-abuso at makapatay. Pwede kang mag-overthink at maging palahatol. At pwede kang maging masama sa huling panahon at ang uli doon,
Pag gano'n na nangyari, wala ka ng Diyos. Ateista ka. Dahil doon sa mga weapon na binigay ng tao. Let's go on the second point. The weapons that can fight those unseen evil forces, no? And destroy their weapon. Ano bang pwedeng tumalo sa weapon na yon, mga binanggit ko na yon? Number one, prayer. Prayer. Kayo mo kayo nananalangin? Ito to. Sa pagkain. 3 times a day ako nananalangin. Pastor, umaga, tanghali at gabi. Sa tuwing kakain yan. Alam po ninyo, napakalaga po ng pananangin. It's our communication to the Most High God. At kahit gano kalawak ang sanglibutan, ang kalawakan, sabi, ang mundo parang isang pataklan ng tubig sa balde. May lalabas doon na isang panalangin na bibigyan pansin ng Diyos. Ganun siya ka-eager. Ganun siya makapangyarihan. Sabi nung nagsalitang prophet, para lang tayo isang patak ng tubig sa balde. Sasabihin mo ng philosophy, wala nang pagkayahan natin. Di ba isang patak ng tubig, wala nang sa atin yun, may natutuyo. Hindi. Ang pinakita dito, ganun katakila ang Diyos at ganun lang tayo karampot kalit. Kaya walang bagay na natatago sa Diyos. Kaya mananalangin ka, narinig ka na ngayon. Kung natutulog ka, nakikita ka na ngayon. Kung nagagalit ka, ramdam din ngayon. Ganun siya, makapangyarihan. No? At nararamdaman ng Diyos kung ang turing mo sa sarili mo ay army, son of God, or baby. Alin ng yun? Ibig sabihin, baby, petty, pasaway, hindi lumalaki. Ano po? Sino naglalak ng bahay sa gabi? Oh, bakit kayo naglalak? Parang ba kayo pay sa gaban? Ha? Ala. Sa lugar ba nyo, maraming magnanakaw? Meron ba nagsabing kapitbahay mo nakakatisod ka, napananglat ha? Ba't marami pong magnanakaw sa lugar natin? May sabi bang gano'n? Automatically, lahat ay maglalak ng bahay dahil protection yun. Kung kayo nakakita at gumagawa ng protection na literal at hindi naman kayo nananalangin, wala din po yun. Naglak ka ng bahay, nakatulog ka na mahimbing sa sarap dahil nalak mo naman yung bahay mo, hindi ka nanalangin. Ito na pala yung espiritu ng kamatayan, kukunin ka sa gabi. Dahil hindi ka nagpanang sa kapangyarihan ng Diyos. Naglak ka literally, physically, hindi ka nagpalak. Hindi ka nagpatakip sa banal na dugo, hindi ka nananalangin. Kaya may namamatay, di ba natutunan? May namamatay dahil pinasok, pinatay sila. Ang haba, mahinding ang tulog, nasunog ang bahay. Sunog sila. Hindi naman ka pwede mangyari. Kaya napakahalaga. Tingnan natin mabuti. Sabi nga dito, when we pray, our weapon is our kneeling knees in praying. It indicates humbleness and full trust na nagsasubmit tayo sa Diyos. Kinikilala natin na overall powerful siya at siya ang lalaban sa atin. Alam niyo, walkie-talkie yung gamit ng mga ng mga sundalo, di ba? Kahit na yung mga tauhan, matataas sa tao, di walkie-talkie sila. Hanggang ba, hanggang kami dyan, secure ba? Ganon. Pag nakikipag-usap ka sa Diyos, may spiritual, walkie-talkie ka. Ibibigay na Diyos sa iyo ang instruction. Hindi ka niya padadaanin, matidiscern mo sa bagay na mapapahama ka pala dyan, may nagkakapang pala dyan, may butas pala dyan, mahuhulog ka, may bangin pala dyan. Diyan oras na yan, mayroong maaaring aksidente dyan, aksidente ka, ganon. May guidance, may protection. No, merong radyo. May spiritual connection ka when you pray. When we pray, it's like we're being monitored by God. We have this conversation. No? Kaya for instruction and guidance. Number one weapon natin to fight the weapons of Satan and his allies is prayer. Lalo na kung may kneeling knees tayo. Pangalawa, the declaration of God's word is our weapon. Dineclare natin kanina, di ba? Ang dami. Alam niyo, hindi lang kayo maganda yun, pero hindi lang maganda na minimemorize. Kailangan, when you say it, you believe it. Natatanda yung mga account na
Humihiling sila sa Panginoon. Anong gusto mo? Pagalingin mo ako, Panginoon. Di ba? Kaya anong sasabi ng Panginoon? Ayon sa iyong pananalig, ikaw ay gagaling. Kaya kung dinideklara mo yan, wala na, malaki lang ang boses, maganda lang, at hindi naman tago sa puso mo, wala lang din. Maingay lang. Pero kung dinideklara mo yan, ang tago sa puso mo, nananalig ka, at hanggang pinapumuhay mo, may mangyayari. Di ba, hindi na natin narinig ngayon yung common thing na something good is going to happen in my life today. May nagtideklara pa yan pag mga pagkagising? Sana dinideklara natin yan. Nagtideklara pa ba natin yung I'm good, honest, and preserved? Nagtideklara pa ba natin yun? Every time na sinasabi natin yung para tayo nag-iipon ng tulo ng tubig sa isang drum at huwag mong mailiitin sa loob ng isang buwan, hindi pwedeng hindi mapuno yung drum na yun. Ganun din yun. Whenever you declare that you're good, you're honest, you're preserved, you are God's child, it will gonna happen. Kaya lang isa kinatatamaan na natin yung mga ganung bagay para wala lang. Pero tandaan po ninyo, pangalawang weapon is the declaration of God's word. Saan kinuha to? Lahat sa salita ng Diyos, we can say that the word of God is our sword. And it's double-edged. That the word of God, it can send and rebuke evil. That the word of God can heal the sick. That the word of God can deliver those in bondage. That the word of God can save the lost, multiply in probation, make the dry bone to live again, bring good news. Sa Tagalog-Bicolahan, ang salita ng Diyos. No, kung dinideklara natin, parang sandatayan na may magkabilang talim, nakapagpapalayas ng demonyo at mga kasama niya, nakapagpapagaling ng may sakit, nakapagbibigay kalayaan sa lahat ng mga natatalian, nakapagliligtas, nakatatagpo sa mga ligaw, nakapagpaparami ng mga bagay na pagpapala, at kahit na nga ang mga tuyong buto ay pwedeng mabuhay magmuli. At ang sabi, nagbibigay ito ng magandang balita, at ang salita ng Diyos ay eternal. Mananatili, mawawala ang lahat, kahit pa gano'ng matibay, gano'ng matigas. Ano man ang texture niyan, kahit nga tao, nawawala, nagiging abo. Pero ang salita ng Diyos, mananatili, magpakailanman. Kaya napaka-vital. Bakit? John 1:1, siya mismo ang salita. Nang pasimula ay ang salita. At ang salita ay sumasa Diyos, at ang salita ay Diyos. Kaya mahalaga, pag meron kang Diyos, lagi mong kasama ang banal niyang salita. Para makapangyarihan ka. Weapon yan. So sabi, vital to. Kung na-memorize mo, ay i-practice mo, sabihin mo na may pananampalataya nang may mangyari sa buhay mong maganda. Okay? Ano pa? Ang alawang weapon pa lang yun. Ano pa ang weapon natin para malabanan natin ang mga weapons ng kahoy? Ano pa ba dito nagpa-fasting? Sa dami ng fast food ngayon, magkabila, fast eating na ginagawa. Kakain tayo dito, bakit mo naman natin sa kabila? Mag-help naman tayo sa kabila. No? Kasi minsan naman ko yun eh. Hindi na ako nasarap na sanay sa yung basta may kanin at delicious kawal. Gusto ko ba may mami? Di ba sa plaza napakarami? Maliliit kasi. Meron pang mami, yun yung nakain ko. Meron pa pang mami na may itlog. Tapos maya-maya, pumili ka pa loob, inumin na may french fries sa taas. Ano ka lang nabusog? Walang masama. Pero may fasting pa ba tayo? So kung wala, mag-exercise tayo ng fasting. Kasi sabi ko dito, His kingdom is not about eating. Hindi tungkol sa pagkain ang kaharian ng Diyos. More on sacrifices. Kaya sabi, when we sacrifice, God could grant our petitions and requests. Alam nyo, yung ba, sino ba ang papaboran nyo? Yung busog o yung pagod? Kung bibigyan nyo ng tubig, yung busog, ano pwede nyo sabihin doon? Uminom ka pa ng ikaw ay mamatay ka na. Uminom ka ng ikaw ay mabulsol pa. Sige, uminom pa. Yung pagod, uminom ka ng mapawi ang iyong pagod. So bakit gano'n ang nakikita ng Panginoon sa fasting? Those who fast, those who sacrifice, ay nabibigyan ng Diyos ng pabor. No? Nabibigyan ng Diyos ng glimpse.
Nasisingit sila ng Diyos. Kaya nga sabi, even Jesus fasted 40 days and 40 nights. Sa Old Testament, napakaraming issues and story about the fasting. Kapag lalaban po sila at gusto nila ng victory, magpapasting ang hari, magpapasting ang mga tauhan, magpapasting ang buong bayan, pati hayop nagpapasting. And what they receive, victory in the battle. Amen? Kaya napakahalaga. Kaya po sabi dito, may mga other things pa na pwede natin i-fasting, hindi lang pagkain. Pwede kang, pag sinabing fasting, abstain. Tigil mo na. Pwede mong i-fasting yung sobrang trabaho. Kaya sabi, yung mag-unwind ka naman. Ikaw naman magpahinga. Huwag mo naman gawin araw yung gabi. Diba? Abstain tayo doon. So, sobrang, pag-abstain ka rin sa social media. Bakit alam mo, minumuta na, no? Naninigas na yung dumi sa, sa diaper, magkaroon na ng diaper rush, dahil hindi ka makapuklat sa social media. No? Ang pagkain, ang breakfast ay alas 9 na. Ang tanghalian ay alas 3 at ang gabi ay alas 9 na gabi. Bakit? Yung tagaluto, masyadong nalilibang sa social media. Abay, mag-abstain tayo yan. Ano ba? Mag-abstain tayo, magbawas tayo, minsan tigilan na yung hangout, parties, at kahit sex, sinasabi yan. At pati yung pagtulog. Diba? Pag andito ay natutulog pa rin tayo, kulang na tayo talaga sa fasting. No? Medyo bawasan natin yung mga bagay na masarap sa buhay. Kung tayo mananalangin at nagsasakripisyo tayo through fasting and prayer, sino yung nagpapasting? Malaman ko lang. Kung kayo nagpapasting sa bahay, hindi nga kayo nakakakain dahil tinutulungan naman kayo ng cellphone nyo, malilib kayo. Basta nalilibang kayo, hindi po fasting. Nagre-reduce lang kayo. Nagdadayet ang mangyayari. Pag sinabing fasting, hindi ka pwedeng matutulog, hindi ka pwedeng nagso-social media, hindi ka pwedeng kumakain, at hindi ka pwedeng gumagala. Nandun ka lang sa kwarto. Yung pinuntahan namin lugar at propose ang meeting natin. Ang sabi, natutuwa nga kami sa mga group ng Kristiyano na pupunta dito eh. Hindi kasi kami nakakita ng gano'n. Kanya-kanya silang puno. Pag nilalapitan namin nakapikit, nag-gagas na. Kayo ba gano'n ang gagawin mo? Baka makita kayo pala selfie. Sa lahat ng group ng mga Kristiyano, nakita ko ito. O sana selfie. Alam masama, may oras tayo dyan. Pero pupunta tayo doon pa naman, Holy Week yun ha. Observe natin yung holiness. Kasi sabi nila, marami na pupunta dito, family, company, at even religious. O sakasakali, pag-lima na yata kayo. Pero doon sa nakita namin, pumunta ko dito, nakita namin, tahimik sila, solemn sila, nakakatuwa. Nag-ingay na sila ng paalis sa dahil nag-fellowship sila. Pero marami, nasa puno, kanya-kanyang puno, nakaluhod, nakaupo, nagdadasal. Di ba? Nabigyan tuloy kami ng idea, nagdadasal. Hindi ko naman matanong, meron ba kayo nakita baka natutulog? Ayaw kasing sabihin doon sa nagsabi, nagdadasal? Siyempre, mga pastor, ano rin, di ba? Kasi nag-one day for the Lord tayo. Sino dito nakasaranas ng one day for the Lord? Mangyayari uli yan sa April naman, sa Bales, kasama ng Pinchuela. One thing natin, di ba naghanda yung iba ng sunglass? Bakit? Para hindi makita ang tulog. Ang iitim eh. Nakaupo pa yung pala tulog na naalalaman ng tumayo tayo na out. Ay, yung mga tulog. At yung mga nakasunglass. Kaya kasi natin one day for the Lord eh. Walang tulugan. Amen? So, ganun nangyayari ha. Pagandaan mo na yan. Meron tayong March, meron tayong April. Okay? Tuloy tayo. Hindi ko sinabing doon na natin gagamitin yung weapon. Gagamitin natin lagi itong weapon na to. Pang-apat na weapon! Ito ang pinakamakapangyarihang weapon! At kahit sa nakikita, pwede siyang gamitin! Ano to? Ginamit mo to sa iyong asawa. Ginamit mo to sa iyong magulang at sa iyong anak. Ginagamit mo to hanggang ngayon. Ginagamit namin. Naiintrigan na kayo kung ano yun. Yung mga naliligaw sa syota, ginagamit to. Ano yun?
irritated siya dyan. Galit siya dyan. Ayaw niya ng pag-ibig. Gusto niya kaguluhan. Kaya, tama ba? Kaya, pag yan ay nandiyan yung pag-ibig, walang kaway. Because, love, God is love. Tama? Kaya sabi nga dito, pag may pag-ibig ka, some of the weapons, sabi ng ko, loneliness, sadness, depression, jealousy, anger, insecurity, hatred, and envy, mawawala pag may pag-ibig ang tao. Tama? Pag may pag-ibig ka, maiingit ka. Pag may pag-ibig ka, maiingit ka sa success niya. Matutuwa ka pa nga. Eh, nagtrabaho siya, na-promote siya, maiingit ka. Hindi! Dahil may pag-ibig ka, good for you. Alam mo kung hindi ka ako na-promote, dadating ako dyan. Diba? Wala ka na issue doon. Talaga mo, sip-sip yan eh. Pag may mga ganun, kasi walang pag-ibig. Pero pag may pag-ibig, may bulong, walang singaw. Kaya sabi dito, commanded by God to us to conquer our enemy, our neighbor, our relationships that we have. Pag may love tayo, lagi mo kasundo yung asawa mo, pamilya mo, anak mo, biyenan mo, kapitbahay mo, kahit sinong tao, okay sa'yo. Hindi ka hot-tempered, wala kang issues, wala kang nararamdaman na mataas ka, mas maganda ka, mas magaling ka, mas mayroon ka. Wala yun. Equality dahil may pag-ibig ka. Okay, bakit? Love represents God. Ito yung sinasabi ng Diyos, na makagagawa kayo ng higit na dakilang bagay sa akin. Ano ba yung ginawa ng Diyos? Dakilang bagay dahil mas marami ng tao ngayon, mas marami kang kaaway ngayon, mas marami kang relasyon ngayon, hindi katulad ng panahon ng Panginoon Jesus. Kaya kung may pag-ibig ka, mas marami ka nga magagawa. Makapabisinterpret ako ng iba, hindi tungkol sa kata ko. Ibig sabihin, gawin yung legit yan ha. Kung kayo'y may syota, mag-ibigan kayo, magkilalan muna kayo, magpakilala kayo talaga sa isa't isa, at gawin nyo yung instruction ng Diyos. Okay? Clear tayo doon ha? Kasi baka mag-misinterpret yung aking illustration. Kaya sabi, love one another. Iba't iba kasi yung klase ng love, lilinawin lang natin. Meron tayong Pileo, pag-ibig sa kaibigan. Meron tayong Eros, pag-ibig sa opposite sex o sa asawa. Meron tayong Agape, pag-ibig ng Diyos sa tao. At ano ba yung isa? Yung pag-ibig sa pamilya. Nasa dulo lang din ako, pero ibig sabihin lamang, titingnan natin kung anong klase yung pag-ibig na ina-apply natin. Ano po? Ayan, napakahalaga. Yung weapon na yan. And last weapon na dapat laging nakasuksok sa ating lalagyanan. Ano kaya to? Simple lang. Di ba kinakanta natin ito lagi? Every angel cry. Mga angel talaga. And creation cry. You were lifted high. Ito, gusto naman na yung muli-muli. Holy forever. Ano daw? Holy forever. Hindi pwedeng holy ako. Sunday, Monday, unholy. Tuesday, unholy. Wednesday, holy. Thursday, partial holy. Friday, partial holy. Saturday, partial holy. Sunday, holy ang holy. Hindi pwedeng ganon. Kailangan holy forever. Kung kayo pamilya, hindi na mangyayari ito. Pumili lang kayo. Ano bang gusto niyo? Anghel kayo o kayo yan? Anong delikado mo? Gusto na ito. Ako ay ako. Siya pa rin. Iba? Anghel. Kasi hindi naman nangyayari. Kahit kumuha ka ng pakpak. Anghel, ang hirap ko. Pero hindi naman nangyayari yun. Hindi naman nanganganak ang anghel. Nilikha sila, may numbers. At ang daming nalaga sa kanila. No? 1/3. Kumampi kay Lucifer. Di ba? Balik tayo dito. Kung anghel ka,
mula nung nilikha yung mga anghel na yun, walang ginawa day and night, kundi kumanta na, Holy! Hindi naman yun yung kinanta. Kayo talaga. Pero okay dito. Shortcut yun doon sa Holy, Holy, Holy. Di ba puro Holy, Holy? Eh kayo, Holy forever. Bakit shortcut na? Ilan ba Holy, Holy yun? Holy, Holy, Holy. Eh di kami na natin Holy forever. Di ba? Pwede rin naman, Holy eternal. Di ba? Hindi ko ito niloloko ha. Nagbibigay lang ako ng ilustrasyon sapagkat ang ikalimang weapon o sandata ay holiness or righteous life. Sabi nga, we are free, John 8:36, whom the Son is free indeed. Holiness is power. Power po yan, kaya sinabi na ang righteous dumadating at ang mga wicked aalis. Bakit? Ramdam nila yung espiritu nila malakas. Bubugawin tayo, ito na naman yan. Ang dating natin sa kanila, kontra nila. Ayan na naman, babawalin na naman tayo sa sugal, babawalin na naman tayo sa alak, babawalin na naman. Di ba nyo napansin pag naging kayo born again at talagang silos kayo, iniiwan kayo ng inyong mga best friend, barkada, tropa, kahit na syota, iiwan kayo pag talagang panati ko kayo sa pagiging born again at first. Bakit? Kasi na nakakita sila ng holiness na hindi nila matapatan. Di ba note naman natin, lahat ng weapon na binanggit ko, kneeling, prayer, declaration of God's word, fasting, love, at yung tinatawag na holy, righteous lifestyle. Pag meron ka niyan, ang sabi nga, the full force of God resides in us. Yung identity ni Christ, ni God, yung works niya, yung words niya, yung actions niya, nasa atin. No? Nare-reflect. Ano bang gusto niyo? Yung image of God na reflected sa inyo o rejected sa inyo? Tinuturuan ka, sinesermonan ka, orang lang ako tinataman. Pag ganun, nire-reject ka. Pero pag tinatanggap nyo, isang araw, reflektado sa inyo. Ito lang nakita ko sa aking ama. Kaya ako maagang gumising. Pina-insist ka sa aking isipan na panganay ka, anak na lalaki, ikaw ang parang ama. Pag wala ako, ito ang ama. Maalis siya, huwag ka na kung doon minsan nag-inspect siya, bibili na sa akin kahit bata ka ako. O June, ito lang yung mami mo, tutulungan mo magluto, maglaba, masipag si mami nun. At ikaw ang tumatayo man. Kaya naman ko, elementary, high school talaga, ako yung may dala ng bauna. Ako yung ahanda. Mga kapatid ko, binipisa ng yaya ako, nagbihis mag-isa, nagluluto pa ako sa kahoy. May LPG kami, bakit ganun? Training. Dati kasi forestry, napangan ng ipin-ipin. Nagtanim, tapos nagsipak. Magluto ka sa, binuyo, grade 1, grade 2, nagluluto na ako sa ulit. Nagpapabaga na ako alas 4. Kaya may kumay sa akin, ang kapal doon ng kamay ko. Diba nila, huwag lang mukha. Minsan na mukha. Kasi nga, bata pa ako talagang nag-train ako. Hanggang ngayon, masipag ako. Hindi ko pinag-aano yan. Yung gagawin ko na lang bukas, nauubos na eh. Dahil gusto ko gawin lahat ngayon. Yung ba, kung nauubusan ang tubig at sabog, ubos na talaga. Kaya na wala na akong lalaban. Talagang gusto kong gawin lahat ng magagawa ko. Dahil iniisip ko, pag pinabukas ko pa to, tamad ako. May ganun ba kayong kaisipan? Ewan pa lang, ang mindset ko lang po yun. So ganito din, yung reflected. Pag sinabi ng Ama, ng Diyos Ama na maging banal ka, ilagay mo sa isip mo yun. At tayo mga banal, tayo ang target ng kaaway para maging impure tayo at maging tayo unholy. At pag naging unholy ka, para kang isang bahay na bukas sa magnanakaw. Para kang isang babae bukas para halayin. Ako pwede ko sabihin? Para kang isang taong utok na kahit sino pwede kang batukan, sipa-sipahin. Ganun ang reflection pag wala kang Diyos na buhay sa puso. Tingnan natin mabuti. Ito na yung mga babala. Okay, tatlong punto. Among the armies of God, we must avoid this. Bilang isang sundalo ng Diyos,
may mga bagay. Di ba minsan sinasabi na, literal sinasabi ng mga leader o ng mga local leader, you're lousy. Very lousy. Give me 5 push-up. Bakit ginaganon? Para magising. Di ba? Okay. Ito avoid natin. Avoid natin yung pagiging worry, doubtful, fearful, and anxieties. Iwasan natin na pumasok sa ating pag-aalala, duda, takot, at balisa. Bakit? They will kill your faith. Pag meron yan, yung pananampalataya mo, kung tatanong ka, naniniwala ka bang gagaling ka? May cancer ka? Meron na sinabi yung doktor. Sa tingin mo, may mangyayari pa sa'yo. Lalamunin ka na ng takot mo. Imbis na magpuri ka, manalangin ka, ipagsigawan mo ang Diyos, ay dakila mong manggagamot, magplano ka kung kanino ko ihabilin na aking kanino ko bibigay. Magpapakabait na ako mula ngayon. Abay, naganda ka rin para mamatay ka. Nauna ka pa doon sa, baka sinabi ng doktor, may 2 buwan ka pa, 1 linggo na lang pala nangyari. Bakit? Dahil nabi sa sobrang pag-aalala, yung maliit mong bukol na cancer na yan na pwede namang matunaw in Jesus' name, lumaki, mas malaki pa sa'yo. Ayan natin. Diba? Ano ba? Ang sabi dito, we cannot approach God, Hebrews 11:7, kung tayo po ay may dalawang isip. Ayaw ng Diyos ng malahina. Ayaw ng Diyos na mainit o malamig. Siya na nagsasabi, kung maglalamig ka, magpakalamig ka na. At kung magpapakainit ka, magpakainit ka. Dahil ayoko ng malahina. Pero tayo kapatiran, di ba, nag-iinit ng kape. Sobrang init. Pagkakulo, ang ayaw pa kunin, pinakukulo ng matagal. Pag nalagay naman sa tasa, lalagay naman ang malamig na tubig. Logic no, di ba? Di ba? Yun ang kanyang iwang legacy, di ba? Ating kapatid na yun. Di ba? Pag may campaigning, natatawa kami. Kumukulo na ako, brother! Kumukulo mo. Pag nalagay naman sa tasa, may malamig na tubig. Ayaw na Diyos yun. Kayo ba gusto na malamig na kape? Gusto na kasi malamig na kape. Gusto natin malamig o malamig na kape o napakainit na kape. Pero sino dito yung gusto ng maligamgam na kape? Wala masama. Wala namang masama. Pero sa ilustrasyon ng Diyos, ayoko ng maligamgam. Dahil pag maligamgam ka, isusuka kita. Alam niyo ang logic lang ito. Ang Diyos, G-O-D, God. Hindi siya kumakain ng suka. Hindi baliktad yung spelling, no? God. Pag binaliktad mo kasi yung God, ay ano? Dog. Yung dog, kumakain ng suka. Di ba? Pag nakakita kayo nasa suka, binabalti ko, nandidiri ako, bakit? At ito kinakain uli, di ba? Tumagal na ng ilang oras ko, ginutom siya, kakainin na naman. Totoo pa yung kaso, gano'n, di ba? Ay binabalik ko. Pero Diyos hindi. Pag sinabi na Diyos, isusuka kita sa tingin ko, kakainin kayo uli ng Diyos. Tatanggapin kayo. Hindi. Babala ng Diyos yun. Kaya tingnan natin mabuti ito. Sabi namin ito, we tend to become a double-minded person. Pag ikaw ay merong duda, may takot, gano'n ang mapupuntahan mo. Ito pa ang huwag mo gawin bilang sundalo ng Diyos. A compromise commitment. Sino dito yung dalawa trabaho? Ibig sabihin, may trabaho, as may sideline. Wala masama. Pero minsan, di ba? Dahil may sideline ka, kinakain na nito yung para yun sa pagpapahinga mo. Okay lang sa sekular yun. Pero, sa relasyon kaya, may asawa ka at meron kang extracurricular. Okay ba yun? Papayag pa kayo doon? Uuso naman. Sino papayag? Ba't ayaw niyo magsalita? Meron ba? Di ba hindi kayo papayag? Gusto niyo, kahit siya lang, yun ang itsura, siya lang talaga. Di ba? Kaya masabi dito, ang Diyos, pag sa Diyos ka, hindi ka pwede magsilbi sa dalawa. Panginoon, you cannot serve two duties. Nagsisecurity guard ka. Tapos, habang nagsisecurity guard ka, dahil wala namang ginagawa, nakatayo lang, nagbabalot ka ng mga paminta, bawang, tuyo, paninda mo. Baka kung papasok. Pwede ba yun? Yung parang pangit naman tingnan. Yun ang ibig sabihin. Kasi yung strength needed na ma-focus ka sa isang duty, ihina dahil dalawa ang focus mo. Huwag tayo
Pangatlo, na huwag mong gagawin to. Yung proud ka at meron kang immature spirit. Anong nasa ilalim? Bibilisan mo na lang. Mga nasabi na to ng mga previous mo. Sabi pag proud ka kasi, easily ka at kami immature spirit ka, easily kang ma-provoke sa galit. O tikibot kang magagalitin ka. Biniro ka lang, magagalitin ka. Gusto mo kagad, away, hamon ka ng hamon. Ano ba? Prone ka na mag-retaliate sa petty issue. Hindi ka naman kasali sa usapan, narinig mo lang nakikita. Sagot ka, nakikisabat ka. Ano ba? Meron kang selfishness at witness ng lahat yun. Gusto mo, ikaw lang yung papansinin, pagsisilbihan, ikaw yung una, ikaw yung maganda, may sarili kang mundo. Diba? Yan yun, huwag mong gagawin yan dahil army of God ka. Ano ba? Ang sabi ito, hindi ka mahamon-hamon sa pakikipagkaisa. Lagi kang may option. Pumunta tayo din sa balagtas. Ba't hindi na lang sa Bonifacio? Pupunta tayo sa Ilog, sa Tupian. Ba't hindi na lang sa Jordan River? Pero nung alis, hindi naman pala sasama, mahilig lang. Magkomento. Hindi ka mahamon-hamon sa pakikipagkaisa. Makulit ka ba? Ito ba? Sabi ko, masyado kang prideful, para kang nana. Alam niyo yung nana? Sino nagka-nana? Dati, hindi ngayon. Hindi ko naman, sino yung nana? Yung nana na talaga, huwag naman yan, nana na nga eh. Kasi yung nana, di ko pag may nana sa ipin, at pagpapatingin ka, di ba yung piksa? Punong-puno ng nana yan, kasama yung mata, di ba? Di ba, pinapatungan mo walang nung labi ng bote. Sinasakto mo pa lang, parang ikaw na yung piksa. Yung sa ipin, tuturukan ka na nga ng pampamanit para tanggalin yung masisipsin nga tayo na, di ba? Ito pala yung kamay ng dentista. Umiglas ka na. Kaya pag ikaw ay tumatayo pa lang si pastor dito, nasasaktan ka na. Ayan na naman. Titirahin na naman ako. Ikaw na yung dakilang nana. Nana ng mga nana. Hindi po yun literal Yun lang yung ibig sabihin yung ilustrasyon na yun. Okay, tuloy tayo. Prideful. Alam ba ninyo pag ganito tayo, proud tayo, may immature spirit, God's anger is for us. Walang mapaglaan ng Panginoon, kundi yung mga suwain. Galit ang Diyos doon. Ang sabi din dito, napaka-oversensitive mo, offended ka lagi, and ito na nga yung baby forever. Anong tagal mo na baby ka pa rin? Yung mga kasama mo dito, nag-ugat na. Di mo ba, may legacy na. Yung namatay na si ganito, si kapatid na ganito, kahit tatlo lang sila dito, pero siya. Di ba? Gusto nyo ba yung mapag-usapan kayo? Pag namatay na kayo. Anong gusto nyo mapag-usapan pag namatay na kayo? A. Parang natutulog lang. Tulog naman din yan lagi sa church. Kaya ang ganda o namatay na, parang tulog pa rin. O yung magulo. Ang gulo yung burol. Lahat, ang daming nagmamadyong, ang daming nagtatalo, may nag-away pa. Sabi ko rin naman, magulo kasi yan sa church eh. O yung chismosa ka. Yung nasirang ito, alam mo ba buhay ito? Bakit? Patay ka na, pinag-chismisan ka pa. Bakit? Kasi yung ginawa mo, yung iniwan mo. Kasi itigilan natin yan. Patay na nga yung tao, pinag-chismis. Hindi matutuwa yan, ganun nga yan eh. Sa tingin ko, nakipag-chismis din, spirito niya dito eh. Kaya natuloy na. Kaya tingnan ninyo mabuti Lahat ng mga bagay na yan, hindi po maganda. Ano ba? Pang-apat. Ito, akala ng iba, nakakalusot sila. Nagke-carry tayo ng sarili nating will o weapon. Sino may free will? Pinapaalam ko lang, sino may free will? Pag may free will ka, pwede ka matulog. Free will ka. Pag may free will ka, kumain ka ng chicharon, magsuka ka, wala kang pakialam, free will nga eh. Pag may free will ka, taas mo lang ng paa mo, sige. Pag may free will ka, lumabas ka ng lumabas. Magsilian ka hanggang gusto mo, magsimot ka kung ano bang gusto mong tanggalin.
Pag may free will ka, dumaldal ka ng dumaldal dyan. Free will po lahat yun. Pero ba't hindi yung ginagawa? Iya ako. Kung pwede na. Ito po yun. Pag may free will ka at ginawa mo yun, katulad ng ginawa ni Cain, ginawa ni Nadab, ni Abihu, ginawa ni Saul, at ginagawa ng ilan sa atin dito, my will be done. Di ba dapat? Your will be done. Sabi mo, my will be done. Alam niya na yung tinutukoy ko dito. Pag gano'n ang ginagawa niyo, hindi po ka nagutugod sa Diyos. Hindi kayo qualified sa army. Kayo yung tektik sa loob ng kampamento. Ito yung ating pag-uusapan na mapanalo natin yung laban na ikaw, nagdidisagree ka. Ganun pala. Gusto yan. Ayan. Kaya masabi dito, because of our given free will, we are continuously doing it again and again. Ano pa? We just let our earthly will to drive us. Alam po ninyo, kaya sinasabi natin, kaaway natin yung sarili natin, hindi gusto yan eh. Kaya di ba sabi, sino gusto sa langit? Sumagot kayo habang inaalok pa. Sino gusto sa langit? Amen. Sino gusto mapagpala? Amen. Sino gusto maging banal? Amen. Gusto naman natin, di ba? Kaya nga merong, the spirit is willing, but the flesh is weak. Very weak. Every week is very weak. Ganun ang nangyayari. Because my will be done. Not your will is done. Yun po talaga ang nangyayari. Kaya sana maging panalangin natin, Lord, yung malayang kalooban ko na nagbibigay sa akin ng pagkakasala, kunin mo na lang. Inaalay ko ba pa rin sa'yo? Ganun sana. Hindi yung kinukuha natin lahat. No? Ang sabi po nga, mangyayari naman ang mangyayari na magkaganap pong kalooban ng Diyos. Paano? Pag may faith ka. Tama po ba? Amen. Hindi mo yung magagawa pag walang faith. May grace din. Kailangan na lang paandarin mo ang faith mo. Alam niyo yung grace? Pag sinabing grace, lahat ng tungkol sa'yo, sagot ng Diyos. Paandarin mo lang ang pananampalataya. Amen. Alam niyo yung kakulangan ng pananampalataya, isa po yan sa pagsusulat natin sa akin ng Diyos. Isa yan sa magiging cause para palayasin tayo ng Diyos sa harap niya. Yung wala tayong pananampalataya. Kaya nga sabi niya, hindi sa akin pwedeng lumapit yung walang faith. Hindi ako nanulunod doon. Alam niyo kung bakit? Lahat tayo nasa biyaya na ano bang kulang para hindi mo mapakita yung faith? Hingin mo, isa yun sa gift eh. Iba pa yung faith at bibilang ka ng gift of faith. Iba pa yun. Yung talagang may gift of faith ka, nakakita ko pastor natin, napakahirap kahit umuulan. Kahit namamalengke, hindi sa kanya yung oras ng pagluluto. Pag may nahimatay sa palengke, talagang mag-ministeryo muna siya. Kahit yun na lang yung kanyang alira, binenta pa yung bahay niya. Minsan pang pastoral natin, napakahirap nila. Nag-grocery para sa ibang pastor. Nagugulat ako pag pastoral meeting, may mga kabalo. Kanino galing yan, hindi na ako may galing pa sa pastoral meeting, ang mahirap. Hindi naman kailangan yumaman ka para magbigay ka. Faith yun! Di ba? Generosity. Kaya napakahalaga na meron tayo. Kaya nga sabi, magagawa natin yun pag may tayo. Sabi dito, kahit na may free will tayo at ginagawa natin ang will ng Diyos, nag-i-indicate lamang tayo ng selflessness na walang natira sa ating sarili at tayo nagpapakita ng faithfulness. Pag nakita ng Diyos kung ano na lang ang natira sa'yo, pagpapala. Doon sa natira sa'yo. Hindi doon sa iniipon mo. Sa natira sa'yo. Okay, napakaba po. Sabagot naman po kayo dyan. Totoo naman eh. Totoo naman yung magagawa eh. At least kita ko po kung nakagawa. Wala kang magagawa. Pangapat na punto. Ang dahil punto po. Ang sabi dito na areas of our battlefield. Ano daw to? Saan pa tayo nakikipaglaban? Sa Manila, Santa Cruz. Banto. Saan pa? San Leonardo. Saan pa tayo nakikipaglaban? Sa lugar pa ninyo? O, kasama yan mamaya. Ang una po nating battlefield ay yung ating sarili. Naglalaban po yung ating isip, puso, katawan, kaluluwa, espiritu, araw-araw. May laban.
Ano ba? No? Pagka ikaw ay walang dasal, yung laban na labo isip mo, imbes na makapagluto ka ng tama, ang aking lulutuin sana ay sweet and sour fish, bibili ako ng ganito, ng ganyan, nagkalabo-labo. Ang kinalabasan, bopis. Nagkagulo-gulo na. Kasi hindi na nag-iisip siya. Tatatati ko lang naman yung bagay. O, bopis na. May tulog na rin naman yun. Kaya sabi na dito, ano pang pangalawang labanan? Family circle, your friendship, your common people, your relatives, your kapitbahay, and people you deal with. May battle po dyan. Pag hindi kayo binigyan ng guidance ng Panginoon, mamaya magkaaway na kayo, nagtatalo na kayo, nagsusumpahan na kayo, nagsusumbatan na kayo, at sasabihin nyo, tama na, iwalay na. Natapos ang laban. Pareho kayo. Sa pamilaban, sa sitwasyon at circumstansyang pinapayagan ng Diyos sa inyo, natanggal ka sa trabaho, na-promote yung kasama mo, na sa tingin mo mas magaling ka, sa tingin mo lang, pero sa tingin na siya talaga yung magaling. May laban doon. Paano yun? Ang laban doon yung isip mo, damdamin mo. Kung tanungin mo yung boss ko, sana sabihin ko na mas magaling ako. Pero kung ikaw ay may kapayapaan, at ang Diyos ay nasa iyo, sabi yung kanyang kapayapaan ang mag-iingat sa puso at isipan mo, damdamin mo, walang ganun laban. Binubusit ka ng mga in-laws mo, alam kasi mapera ka, utang dito, utang doon, may laban. Sitwasyon. Nangangako, babayaran, pero hindi naman binabayaran. Dumadagdag pa yung utang. Di ba? May laban. We must just learn to have this wisdom and knowledge in our battlefield. Di ba? Kaya kung titignan natin ano yung mga weapons sa pwede may-apply sa mga ganyan, prayer, praise, declaration, and faith. Yun lang. Alam nyo, ngayon, wala pa karami, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pag nagpuli ka, at ikaw ay nag-praise and worship, malay mo naman, may nagbibilang ng maraming pera dyan at umangin ng malakas at ipo-ipo. Nadala yung pera, ibinagsak sa'yo. That can happen. Pero pag hindi ka nagdadasal, anong nangyari? Hawak-hawak mo sana yung pambayad ng utang, kulang pa, humangin. Yung hawak mo ang lumipad. Di ba? At mamatigas ka pa rin. Imbis na namingi ka ng tawad sa Panginoon, sabihin mo pang nanonong leksyon. Paglabas mo, tinukso ka ng kaaway, may weapon, may limang bumbay na dumadaan. May kasama pang inchik. Lumihis ang inchik, ilan ang natira? 5 bumbay, 1 inchik, lumihis ang inchik, ilan ang natira? Ha? Nakasan nyo? 5 ano? Ay, talaga, isado kayo. Okay, 5. Tutusin mo lang kayo pakiram. Ay, talaga, nakakita nga rin ng bumbay. Parang pag-asa si bumbay. Ano ba? Okay, tuloy tayo. Nasabi nga dito, lahat ng mga areas na yan, ito pa. Last point natin, tas conclusion tayo. Battlefield, di pa rin mga outreach ministry natin. Naniniwala kayo? Dahil pwede tayo tutulan, pigilin, guluhin ang kaaway habang ginagawa natin ang outreach ministry natin. Di ba? Kaya may battlefield yan. Kala ko naman, napakarami natin aakutin. Kala ko naman, mahiligayahan tayo dito. Abay, sinamutang pa tayo na binigyan nito. Battlefield. Nagpili tayo, wala naman tumalaw. Battlefield. Di ba? Paano mo yan ma-inculcate sa damdamin at isip mo na yung ginawa mo sa Diyos naman talaga lahat yan. So the battle belongs to the Lord. Kung sino magliligtas, hindi ikaw. Ang Diyos kasi. Hanggang hindi mo ina-acknowledge na sa Diyos lahat, ang credit hindi sa iyo. Kahit ikaw ang nagbigay na 10 trak pa ng bigas. Kung talagang hindi kikilusin ng Diyos yung kaluluwa niyan, hindi yan lalatin. Lagi kasi natin isipin, pag nagme-ministry tayo ay instrumento lamang. Ang magpapakilos ng puso nila ay ang Diyos. Kung tayo po ay nananalig lang. Amen? Battlefield lahat.
Kaya ang ating conclusion, ang sabi dito, bilang army of God, we must be vigilant. Hindi tayo tutulog-tulog. We must be full of wisdom and knowledge. Hindi tayo basta lalapit, gegera, sasapa. Hindi muna tayo ng instruction sa Panginoon. We must be righteous and holy. Dapat sigurado tayo sa posisyon natin. Ano ba? We must be courageous and bold. Tatandaan niyo yung kay Gideon. Ilan yung natira sa libo-libo ng tao? 300. So, ganun din dito. Sa tingin niyo, pipili pa ba Panginoon amongst us? O hindi na? Sabi dyan ng Panginoon, ang kukunin kong army dyan, Pastor June, yung nakadilat, yung bulagat. Pumili ka ng bulagat at hindi yung tira. Ay! Hindi yung... Hindi singkit. Kawawan yung mga singkit. Ano ba ito tawag ko yung naantok? Mapungay. Dapat matagal mo lang silang kilala ang mga matinilang ay. Bakit ang lingkong to? Ang gaganda ng mata nyo. Hindi ba? Piliin mo sila ayon sa size ng kanilang mata. Kisingkit pa yung tirat ba yung basta bulaga. Kising mo na. Diba? Parang gano'n ang gagawin sa leksyon. Diba? Hey, sabi din dito, we must be determined to win the battles. Determinado dapat tayo. Kasi sinabi ng Diyos, panalo na! Determinado tayo. Kung kayo man ay leader, o isang pinamumuna ng isang leader at sasabihin, wala na tayo magagawa. Lalakas ba kayo? Sabi, suko na tayo. Siyempre, follow the leader. Diba? Pero pag ang leader nyo ay malakas, hindi si Pastor yun, si Jesus yun. Lagi niyang sasabihin, akong bahala sapagkat akin ang laban. Dito pa lang sa likod ko. Okay? Always arise as God's mighty army. Meron kasing ginagawa ng Panginoon dito kanilang mga ito. Ang sabi dito, for so many years of being a Christian, we're not supposed to be always, sinabi ko na ito kanina, matagal na tayong Kristiyano, huwag tayong iyakin, hindi ng tulong. Hindi tayo lagi hindi ng lakas, kagalingan, revival, tagumpay, at faith. Andiyan na po yan eh. Given na po yan sa grace. Kaya masabi nyo, we must just learn to stand up and arise as ready for battle. Nakita ka ng doktor, may sakit ka. Battle to, Panginoon. Alamin mo agad kung paano mo bubuluhin yung battle sa sakit. Okay. Kaya sabi ko, kaya pinili, tinuturuan. Kaya nakikinig kayo, tinuturuan tayo. Sinasanay tayo at susubukin tayo. Kaya may susubukin tayo. Ito pa, naniniwala ba kayo na progressive ang army ng Panginoon? Hindi habang paano makikinig kayo, isang araw cell group leader kayo. Isang araw evangelist kayo. At sa biyaya ng Diyos, hindi sa takot pastor din kayo. Naniniwala kayo? Tingnan yung katabi. Sige, wala ko na ito. Hindi para tayo. Huwag niyong maliitin. Lahat yan pwede maging pastor. Sabihin mo, alam mo ba? Sabihin mo sa asawa mo, babae, lalaki, sabihin mo, alam mo ba, pwede ka maging pastor o pwede ka maging pastora? So, sa katabi mo, 1, 2, go. Ang daming natawa, di ba? Ba't kayo natawa? Alam nyo, nung sinabi ako, nung tinawag ako ng Panginoon, ako natawa, nailap ako yun. Kayo naman tawa. Pero sabi ng Diyos, yung mga natawa na yan, pumanda kayo. Sa akin ang huling halakak. Di ba? Kaya may nakakalapan na ako. Okay, tuloy tayo. Nasabi nga dito, no? We should be progressing from private soldier to a higher spiritual ranking. Alam nyo kasi bakit? Pag leader na kayo, meron na kayong pake. Tama? Pag pastor na kayo, meron na kayong pake. May responsibilidad na kayo magdala ng tao sa Diyos. Mag-recruit ng sundalo sa Diyos. Ito nga ang hindi ko makalkit sa isip ko. Bakit kaya pag pastor hindi ka pwedeng umabsent?
Hindi ka pwedeng magdahilan, hindi ka pwedeng mag-iisod, hindi ka pwedeng manghila, hindi ka pwedeng tamarin pag Kristiyano ka. Kaya gusto ko, o pinapayo ko sa inyo, magkaroon kayo ng isip ng isang naglilingkod sa Diyos. O level sa'yo na, pastor man, teacher man, pag meron ka doon, wala kang araw na marireserva para iliban sa Kanya. Bakit? Dahil iniisip ko, isa ka sa army at malaki ang role mo sa battlefield ng Diyos.